Under receivership na ang kumpanyang Prudential Life Plan Incorporated. Lahat ng assets ng kumpanya ay inilagay na sa pangangalaga ng receiver nito na CEMEX Law Office. Hindi na raw kasi sapat ang natitirang pondo ng kumpanya. Gayunman, bibigyan pa raw ang kumpanya ng 30 araw para bunuin ang kulang sa pondo na nagkakahalaga ng halos 13 bilyong piso. May report si Bernadette Reyes. Napasugod ang ilang plan holders sa tanggapan ng Prudential Life Plan Incorporated sa Makati City kaninang umaga para makibalita. Pero ang papel na ito ang sumalubong sa plan holders na nagsasabing suspendido ang operasyon ng PPI. Hindi na rin sila nakapasok sa tanggapan. Sarado na kasi ang opisina. Kaya duda si Kathleen de Guzman na makukuha pa ang naipong pera para sana sa education plan ng anak na magkokolehiyo. 50-50. Kasi wala akong choice eh. Mahihirapan na ng konti. Siyempre, hindi na ganun kadali ang buhay eh. Di ba? Di katulad nung araw, madaling maghanap buhay. Ngayon, ang hirap talaga. Tapos ang unpredictable pa yung mga tuition fee. Laging merong incremental increase, di ba? Ang factory worker na si Nonito Racasa, education plan din mula sa PPI, ang inaasahan para mapagtapos ang 2 anak. Dasal lang sa Panginoon Diyos na ma-refund ang naibayad nila sa mga member ng plan holder ko. Sa website ng Insurance Commission, ipinaliwanag na simula ngayong araw, under receivership na ang PPI. Ibig sabihin, lahat ng asset ng kumpanya nasa pangangalaga na pansamantala ng receiver nito na CEMEX Law Office. Hindi pa rin maaaring ipamahagi ang natitirang pondo. Binibigyan pa kasi ng huling pagkakataon ng PPI para mapunan ang kakulangan sa pondo. 12.8 billion pesos ang kulang na pondo ng Prudential Life Plans para makabalik sa normal na operasyon. Binibigyan ng Insurance Commission ng 30 araw ang naturang kumpanya para mapunan ang kakulangan sa pondo. Malaki yung deficiency. So yun ang naging decision ng Insurance Commission na kailangang mag-infuse talaga yung mga stockholders para maremedyohan itong hindi po pwedeng merong white knight. Kung umaasa pa rin tayo na merong white knight, then po pwede pa. Pero kung within 30 days, wala na talaga, we will proceed to liquidation. Nagpakita na ng interes ang Loyola Plans Consolidated Incorporated at Abundance Providers and Entrepreneur Corporation na isalba ang PPI. Pero parehong hindi kasama sa kanilang plano ang paglagak ng bagong pondo. Kulang na ng 7.8 billion pesos para mabayaran ang lahat ng education plan holders ng PPI. Ang pension plan naman, kulang na ng halos 5 billion pesos. Naapektuhan na rin ang life plans na ngayon kapos na rin ng 540 million pesos. Nagugat daw ang problema sa hindi mapigil na pagtaas ng tuition. Mas maliit rin sa inaasahan ng kinita ng PPI mula sa mga investment gamit ang pera ng mga plan holder. Dati kasi may cap na 10% for tuition fee increases, up to 10% lang. Pero starting mga 1990s yon, nawala yung cap, naging liberalize yung tuition fees. So I think yun yung sinasabi nilang naging major cause. Para sa mga katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa CEMEX Law Office sa 840-0050 o sa Insurance Commission sa numero bilang 523-8461-70. Bernadette Reyes, GMA News.